Tutol ang ilang mga driver ng Transport Network Vehicle Services sa plano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na limitahan ang oras ng biyahe ng Uber at Grab sa mga lansangan. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. Sa layuning maiayos ang sistema at mga regulasyong nakapaloob sa operasyon ng mga transport network companies, pinag-aaralan ngayon ng LTFRB na limitahan ang oras ng biyahe ng Uber at Grab sa mga lansangan upang hindi masayang ang prangkisa ng mga ito at makabawas rin sa problema sa trapiko. So pinag-aaralan namin na if ever we will grant franchises, we will put in minimum number of hours na dapat online kayo. Kasi nga, kung bibigyan namin kayo ng prangkisa at 2 hours lang kayo ng isang week, sayang naman yung prangkisang binigay ng gobyerno sa inyo. Bigay na lang natin sa iba na willing to serve yung minimum number of hours. Nais ng LTFRB na maialis ang sistema ng ilang mga TNVS driver na bumabiyahe lamang sa mga oras na mas mataas ang presyo ng pamasahe. Sa ilalim ng sistema ng Uber at Grab, part-time na maituturing ang mga driver na bumabiyahe lamang ng 40 oras sa loob ng 1 linggo. At full-time driver naman ang hihigit dito. Hindi naman sang-ayon sa panukalang ito ang ilang grupo ng mga driver. Hindi po okay sa amin dahil ang sa amin kasi, lalo na kinuha namin yung sasakyan, may monthly amortization kami. At the same time, siyempre, pangbuhay din sa pamilya namin. Kung lalagyan nilang limit, mas maganda. O di, to make it fair, lahat yun. UB Express, taxi, may limit na rin. Target ng LTFRB na magpalabas ng bagong memorandum order kung saan ipapa-deactivate na rin ang mga driver na minsanan lamang bumiyahe. Gayun din ang mga accredit ngayon lamang Hulyo. Plano ng ahensya na matapos ang kanilang isinasagawang konsultasyon sa Setyembre. Pagkatapos nito ay muli silang maglalabas ng panibagong memorandum order upang maisaayos ang regulasyon sa operasyon ng mga transport network company. Mula sa Quezon City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita.